Grabe ka naman makakwento. Ano nangyari, Ate Karen? Magkahiwalay na ba kayo bago ka sumama sa ibang lalaki? Isang buwan na, nilayasan ko po talaga yan. Bakit mo siya nilayasan? Hindi nga nagtatrabaho po yan eh. Ako lang lahat pinaasahan niya. Ako lahat ng pagbubuhay sa anak ko. Ako lahat. Hanggang ngayon, hindi siya nagtitira. Pero Ate Karen, ang sinasabi ni Rogelio, nakadalawa ka ng lalaki. Hindi po totoo yun. Isa lang po yun. Yun yung naging kalibin ko po na iniwanan ko siya. Yun Pero eto, magka-live-in na kayo. Iniwanan ko po siya 1 month na. Hiwalay na kami. Hiwalay na nung nahuli kang meron kang. Pero Inamin ko po sa kanya. Kasi ayoko na. Kasi talagang papalitan ko na siya noon. Ayoko na po talaga sa kanya noon. Nawala ka lang ng isang gabi. Hindi totoo. Sinungaling ka. Sinungaling. Nahuli ka raw sa akto. Hindi po. Inamin ko po talaga sa kanya na meron na akong iba talaga. Ayoko na. Pero isang buwan lang kayong magkahiwalay? Opo, kasi pagod na ako sa kanya eh. Ayoko na eh. Nambababae po yan. Hindi niya po inaamin sa akin, hindi niya rin pinapakita, pero nakakausap ko yung babae. Pero may anak kayo, Ate Karen. Isa po. Kasi parang ang dating ay... Siya po sorry pero pinaka-hate ko talaga dito yung parehong hindi nagsasabi ng totoo. Magsabi tayo ng totoo para matulungan natin ang isa't isa, ha? Huwag tayo kasi ang hirap eh. Kung hindi aamin, pag-uusapan natin, walang umaamin, diba? Kasi ma'am, excuse ma'am, actually, naging ugali niya na yung laging pa-victim. Handa ako naman tanggapin lahat ng kasalanan ko eh. Kung totoong pumatay ako kung talagang Pero yung gagawin mo, sinungaling kami ng anak mo, huwag naman. Ikot kanino man, kahit na minsan sinasabi mo na nanakit ako. Talaga, deserve mo masaktan. Alam mo bang hindi ko ginagawa yan, ginagawa niya ma'am. Deserve mo lahat yan, kulang pa. Sobrang sa lahat ng ginawa mo, yung ginawa mo sa akin, 1 kilo, yung pananakit ko sa'yo, 1/4 lang yun. Anak mo, ako nananakit sa'yo. Ano tong 1 kilo at 1/4? Yung kasalanan niya, 1 kilo, sa akin 1/4. Ano ang mga kasalanan niya, Marami Ate Karen? po. Nung babae, ng bibisyon, hindi nagtatrabaho, responsible. Pero bakit mo siya nagustuhan at nagkaanak pa po kasi kayo? okay po yan eh. Sa loob ng 7 years, napakabait niya, responsabling asawa. 7 years at 1 buwan na palitan mo agad? Hindi po, 7 years po, okay po yan. Nung nag-13 years po kami, 10, doon na po yan, doon na ako talagang sumuko. Bakit ka bumalik? Kasi po na-realize ko na mahal ko rin po sila talaga. Ang gulo mo, Ate Karen. Hindi, kasi po sabi niyo magbabago na siya eh. Magbabago Ate Karen, siya. sorry ha, pero magulo yung statement mo. Oy, tama na yan! Tama na yan! Totoo ba na nilagyan mo ng ihi yung inumin ni Maxine? Hindi ko po nilagyan ng ihi yung alak na binigay ko sa kanya. Kasi binigay lang din po sa akin yung alak para Sinungaling ka, ipasya sa bakla? kanya. Hindi ako sinungaling. Kasi kung sinungaling ako, mas sinungaling ka. Okay. Pero ngayon lang ba kayo nagkita simula nung nangyari yon? Simulang February 14? Opo. Okay, pero naririnig mo na to na nirereklamo ka ni Maxine. Opo, sinabi rin po sa akin ng tita ko. Kasi yung tita ko po sinugod niya sa bahay at tinulak niya po. Kaya pagpasok ko, ginumbag ko na siya kasi hindi ako papayag ng ganun. Mas lalo na ako bakla. Kasi kung ako, di ako marunong sumagot sa tita ko tapos siya sasaktan niya lang. Okay mo ba? Pwede yun. Wala ka pa sa standard ng money ko. Ang dami na nga nag-ampon sa'yo eh. Nasaan ka nun nung sumugod si Maxine, JJ? Nasa kwarto ko po, natutulog po ako. Nagpapahinga. Okay, wait. Kailangan nating intindihin ha. Maxine, yung nagsabi sa yung kaibigan mo, totoo ba na ikaw ba ay naniniwala sa kanya na nagagawin ni JJ yon? Opo. Bakit? Kasi di ba sabi mo kaibigan mo si JJ? Lagi naman po kasi kami nagtatalo minsan. Siguro dahil po dun. Pero para lagyan ng ihi... Sino nag-abot? JJ, sandali, balik lang ako ng konti. Ang dahilan mo may nag-abot sa'yo. Opo. Sino nag-abot sa'yo? At sino ba?
ba't ka nagtumatanggap na nag-aabot? Kwento naman Ano ng po konti. kasi yan, siya na po yung shot, tapos ang layo po kasi nung alak kasi nasa ano siya, nakikipag-usap. Tapos inabot niya sa akin, sabi niya, paabot nga kay Maxine. Oo. Kaya inabot ko lang sa Sino kanya. yun? Yung isa po naming kaibigan. So, yun ba pwede maglagay ng ihi? Pwede po. Oo, sinasabi ko. Bakit? Sino yon? Sino yon? Ikaw ba, Maxine, pinagtanong-tanong mo na kung sino yon? Wait lang. Tanong ko lang sa'yo, sino nagsabi sa'yo na ako daw ang naglagay ng ihi sa alak? Yung nakainuman natin babae, O anong pangalan niya? Angelica. Si Angelica ang nag-abot sa akin ng alak. Tapos, Bakit may ganitong bastusan sa gitna ng inuman? Ano sa tingin mo? Siguro po, maano po tagal kasi ako natin sa magkaibigan, hindi ko para maano gawin kasi ako sa'yo eh. yun. Tawag doon, siguro inggit. Bakit may inggit? Kasi po, lagi po ako mas nakakarami po akong aura kung sa doon. Lagi po ako may aura. Pagdating sa alak. Okay. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Ano ka? Isa uman Paano mo. mo maghanap buhay? Tama na. Alam mo yan, magtrabaho sa... Ninanakawan niyo raw ng kalakal. Hindi po. Bakit niya sinasabi ito't nakita daw niya yung mga sako doon sa bahay ninyo? Bakit? Isa lang ba may sakong ganyan? Parehas naman kinukuha namin ng bigas niyan. Hindi, Parehas kilala ko din yung ano sako niyan. ko. Alam ng mga kapitbahay Hindi namin kita yan. bibigyan ako. Kayo ba ay nagpabarangay na? Hindi pa po. Nakapagpabarangay ka na Hindi ba? ma'am, kasi nung nakita ko ma'am, gusto kong puntahan siya para mag-usap kami ng maayos. Eh hindi ko siya Ay, alam mo, maabutan. bakit ako naalis Dahil eh? nagtitinda po siya ma'am. Gabi na ako nadating. Nagdala ko ako. Oo nga, gabi ka na nga dumadating. Okay, matagal na ba kayong magkakilala, Ate Opo. Aling Opo. Baby? Opo. Okay, pero bakit sa tingin mo ay napagbintangan ka pa ngayon na kumukuha ng mga kalakal kung kayo ay magkaibigan at pareho halos ang ginagawa niyo sa buhay, ang Parehas naman po pangalakal? ang sako daw namin. Parehas naman kinukuha namin ng bigas. Parehas sa sako ang binibigay Pero ang sa amin. sinasabi, bakit Oh. may pagkakilanlan ka rin sa sako mo? Ano ibig sabihin, Ate Minda? May palatandaan ka ba? Opo, pariyo-pariyo po yung kalakyang sako ko po ma'am. Pariyo-pariyo, tsaka tininan ko po yung laman, buti at At saka ba't nilalagay naman sa harapan yung sako na Eh hindi naman kayo nangangalakal, di ba? Hindi kayo nangangalakal, Minda. ako lang. Kung ako mangangalakal, Mama Carla! Kilala ako ng buong barangay. Ate Minda, gano'n ka dalas ba kayo mawala ng mga sako? Gano'n kadalas? Hindi po, parang hindi naman sinabay, minsan-minsan lang po. Hindi, ibig sabihin, paminsan-minsan, mga ilang beses na kayo nawawala ng sako na nakikita nyo sa Isang kanya. beses lang pa. Pati raw pagpapakain sa aso ay kini-question ni Ate Minda. Ano ibig sabihin, Ate Baby? Pag may sobra po kami pagkain sa binibigyan ko po yung aso. Pero tinatawag ko po kung sino nandun sa kanila. Eh, dahil hindi ko kaya magpakain ng aso dahil laging masungit yung mga aso niya eh. Tsaka yan daanan po yan talaga ng tao. Taon ng taon. Kaya pala pa, unti-unti kang pumupunta sa bahay. Kaya inaamo mo pala ang aso namin. Tinatawag Dahil may ko, balak ka, kung nga sino kunin mo nasa yung inyo. kalakal ko. Tinatawag ko. Alam ka, ano ka, pagkita ko yung aso mo. Yung aso namin, isa Aso lang po pong talaga yun, matapang. tataol yun, nakakatakot kung magsalita yun. Yung na, ay, hindi pa, kung mga Okay, maingay, maingay ba, Ate Opo, Baby, ang opo. mga aso? So, kaya pinapakain mo para Hindi pa ako manahimik. nagpapakain, kundi yung mga ano niya doon sa bahay nila. Minsan tinatawag ko siya, wala Hindi ako maniwala sa iyo, Ate Bibi. Ay, Hindi ako maniwala doon. Hindi ako maniwala. Kasi ang aso namin, maraming dumadaan, hindi nagkaganyan. Ikaw Wala lang akong talaga. papakain ng At aso. nagkataon nga na wala ang kalakal ko. Takot nga ako sa aso mo eh. Okay. Gusto Jenaline? Jenaline! Totoo ba na nilalandi mo raw o nilandi mo ang jowa ni Jenaline? Hindi ko nilandi si Wilbert. Siya nagkagusto sa akin kasi napaka-praning mo, masyado kang bungangera. Ayaw na ni Wilbert sa'yo. Ayaw na ni Wilbert sa'yo, sa totoo lang. Nahuli namin kayo, nahuli ko kayo. Talaga, kasi kami na matagal na. Since last year pa. June pa lang kami na. June pa lang kayo na. Kailan Matagal na. kayo, Jenaline? February po. Last year. Ay, last year. Last year, February last year, so 1 year and 1 month.
na kayo. Opo. Ano ang sinasabi ni Eunice na June of last year? Opo. June of last year, sila na. Alam mo ba to? Hindi po. Hindi po sila nagsasabi sa akin. Walang... So, paano nangyari, Eunice, na sinasabi ni... Yung totoong kwento, ano ba talaga ang nangyari? Naghiwalay ba sila? Sabi po ni Wilbert, ayaw na raw niyo po kay Jenaline kasi masyadong bungangera, tsaka masyadong silosa, Dati nananakit hindi niya pa sa po akin siya. sabihin yan, hindi niya sa So, akin sabihin nagpupunta po yan. si Wilbert sa bahay. Lagi po niyang gustong makipag-inuman sa akin. Sa akin po siya nagsasabi ng mga Sinungaling problema ka. niya. Ikaw nga daw yung sumusundo sa trabaho niya eh. Ay, hindi ko siya sinusundo sa trabaho. Ilan taon ba itong si Wilbert? 21 po, magta-22. Pag ito hindi pogi, lagot kayo sa akin, ha? Delo ko lang. Okay. So, Na-pressure si Wilbert, nag-ayos bigla. Nag-ayos bigla. Sabi, baka hindi na lumabas. Hindi, Eunice, gusto naming maintindihan, ha? Kailan kayo talagang naging kayo ni Wilbert? Kayo ba, sa tingin mo, pinagsabay kayo? Pinagsabay ba kayo ni Jenaline? Opo. Kasi hindi pa raw po siya nakikipag-iwalay kay Jenaline. At that time, bakit ka pumayag kung meron pang kinakasama? Malandi po kasi yan, malandi yan. Mahal ko kasi Wilbert at mahal niya rin ako. Kahit andino pa siya. Ayaw na niya sa'yo, guys. Jenaline, ano naman ang nararamdaman mo na tila bagang lolokohin ka at meron talagang kinasamang iba at yun talaga ang sinamahan at understood na ayaw niya na sa'yo. Anong masasabi mo? Madali lang naman po yun eh. Kung gusto niya, edi sa kanya na. Grace, totoo ba na magpahanggang ngayon, ikaw ay gumagamit ng bawal na gamot? Opo, ma'am. Bakit mo ginagawa ito? Ano po, pag sa tingin nakakaramdam po ako ng ano sa sarili ko. Kasi tingin ko po sa pamilya ko, hindi po nila kapamilya kapag wala po silang napapala sa akin. Hindi naman po ako totally masamang anak po, kahit masamang ina, kapatid, lahat na po. Kasi po, sa trabaho naman po ako, lahat naman sa kanila eh. Ganun pong ginagawa nilang balik Pagka wala kang maibigay, Opo. pakiramdam mo ay masama ka ng anak Opo. agad. Kaya po nasasabi niyang masama na siya kasi nga nagagalit na po ako sa kanya. Kako, ba't parang iba na naman ang tama mo? Ganyan ka sumagot. Di ba pwedeng tumigil ka na? Hindi ka na natutulog. Sabi kong ganun. Palakad-lakad ka na ng ganyan. Nagagalit po siya sa akin. Grace, ikaw ay isang nanay, ha? Opo. Tuwing iniisip mo na ikaw ay magda-drugs, naaalala mo ba yung anak mo? Sobra. Kasi po, sa totoo Pero bakit mo ginagawa? Hindi naman po ganun yung sinasabi lang talaga nag-drugs. So, nakakaramdam lang po talaga akong ganun. Kasi po, sa totoo lang po, nung iniwan po ako ng tatay ng anak ko, halos grade 2 pa lang po yung anak ko. Mag-isa lang po ako nakikibakan. Pinaglalaban ko mga babuo kami. Kumbaga, wala pong dumamay po sa aking pamilya. Patuloy lang hanggang sa tumagal nga po, hanggang naging 27 anos na po yung anak ko. Ganun pa rin po. Mag-isa pa rin ako nakikibaka. Kumbaga po, parang pamilya lang po nila ako kapag meron nga po ako. Ang totoo nga po, sa labas po ako natutulog. Kasi nga po, parang pag nasa loob ako ng bahay ni Mama. Sa labas ng ano? Sa kalye po. Bakit ka sa kalye natutulog? Hindi po pwede doon sa loob ng bahay. Pinaalis ka ba sa loob ng yung bahay? si Kuya po, yung pangalawa ko pong Kuya. Bakit, Grace? Yung po yung madas kung kawin na madas nang bubugbog po sa akin. Kahit ito na po edad ko, binubugbog pa rin ako. Ilang taon ka ba ngayon? Ano po, 46 po. 46. Opo. Naiintindihan mo siguro na baka ganito ang nangyayari dahil Opo. ito ang pamamaraan nila para disiplinahin ka at para tumigil ka sa pagdadrugs mo? Tanggap po naman po, ma'am, yung nagiging mali ko sa buhay. Ang hindi ko lang po matanggap. Bakit sa dami po? Marami po kami magkakapatid, lahat po. Pero iba po talagang turing nila sa akin. Kumbaga po, kahit harap-harapan nagugulpi ako, imbis awatin nila, ang maririnig ko pa po sa sige, gulpi mo pa yan, masyadong bastos yan. Sa totoo lang po, lagi po, yung kuya ko pong pangalawang laging gumugulpi sa akin. Kahit nakikita po nila. Ano ang dahilan sa tingin mo? Siguro nga po, yung palasagot po kasi ako kay Mama, kay Papa. Pero po, kasi feeling ko nga po, hindi ako nagiging tama sa kanila eh. Basta nararamdaman ko lang po na tama ang ginagawa ko kapag may trabaho po ako, yung nabibigay ko po mga gusto nila. Hindi naman po kasi ako masamang anak eh, pinapalabas lang nila.